Patay ang isang 15 anyos na grade 10 student matapos pagsasaksakin ng kanya mismong kaklase. Ang nahulikam na krimen nangyari sa likod lamang ng kanilang paaralan sa Maynila. Nag-ugat umano yan sa alitan nang ipagtanggol ng biktima ang kanyang kasintahan mula sa pambabastos daw ng suspect. Nakatutok si Jomer Apresto. Pangarap talaga niya magsundalo. Ngayon, wala na yung pangarap ng anak ko. Wala na. Halos gumuho ang mundo ng 41 anyos na si Roda nang mabalitaan na wala na ang kanyang 15 anyos na anak na si alias JC. Ang biktima, 6 na beses pinagsasaksak ng kapwa niya grade 10 student sa likod mismo ng kanilang paaralan sa Baseco, Tondo, Maynila, mag-aalas 7 kagabi. Sa kuha ng CCTV, may kita pa ang lalaking kaaway niya na ilang minuto ring nag-abang sa biktima. Sa cellphone video naman, may kita ang lalaki na ilang beses itinatarak ang kutsilyo kay alias JC habang nagpapambuno sila. Maya-maya, tila na-corner ng biktima at ng kasama niya ang lalaking nakaputi pero agad ding nakatakas sa kanila. Isang lalaki nakaitim din ang may kita na tila humahawak naman sa likod ni alias JC. Tumagal lang ng ilang segundo ang away at nahinto rin naman. Pero habang naglalakad na palayo ang biktima, bigla na lang siyang humandusay sa eskinita. Ayon sa Manila Police District, naisugod pa sa ospital si alias JC pero namatay din kalaunan matapos masaksak sa bandang dibdib, tagiliran at bandang puso. Ayon sa menor de edad na nobya ng biktima na pinayagang humarap sa kamera ng kanyang nanay, nag-ugat daw ang away ng dalawa matapos siyang ipagtanggol ng biktima sa pambabastos ng sospek na ka-teammate niya sa sepak takraw. Mansari daw kasi nila noong Sabado at habang bumibili ng kape, ginugulo raw siya ng sospek na hindi ikinatuwa ng biktima. Lumipas na ang ilang araw pero mainit pa rin ang awayan ng dalawa hanggang sa nagkayayaan na sila ng suntukan sa likuran ng paaralan. Hindi lang niya inakala na sasaksakin ng teammate niyang sospek ang kanyang nobyo. Rest in peace. Tapos, sana po mahanap niya yung justice na gusto niya. Sana po managot yung mga nangbugbog sa kanya. Kasi di naman po ganung tao si JC kasi malambing po siya. Dito sa likurang bahagi ng paaralan, inabangan ng 16 anyos na lalaki ang 15 anyos na biktima. Dito rin sila nagsuntukan hanggang nauwi sa pananaksak. Natunto naman ng otoridad sa bahay ng kanyang kaklase ang sospek sa pananaksak. Habang ang kutsilyo na hiniram lang daw ng sospek natagpuan sa basurahan ng kanilang bahay. Humingi naman ng paumanhin ang nanay ng sospek sa pamilya ng biktima. Tawad po. Hindi po napigilan ng anak ko. Nananawagan naman ang nanay ng biktima na lumutang na ang iba pang posibleng sangkot sa panggugulpi at sa nagpahiram ng kutsilyo sa kaaway ng kanyang anak. Pinagtulungan nila eh. Palagi mo nang matapal yung anak ko, dapat hindi mo na lang sinaksak. Pinugbog mo na lang. Ayon naman sa Barangay 649, magdadagdag sila ng mga tauhan sa likuran ng paaralan para hindi na maulit ang nangyari. Sa tuwing iikot yung pulis at saka yung barangay po, tumatakbo ang mga yan eh. So kami, nagre-reach out talaga kami every Friday. Dagdagan pa ng mga kapulisan natin dito sa loob. Nasa kustodiya na ng DSWD ang sospek kung saan isa sa ilalim siya sa act of discernment o ang pagtiyak kung alam niya ang tama o mali sa kanyang ginawang krimen bilang menor de edad. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras.